Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin yung September 28 to October 4. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Energy reading tayo General reading tayo. Ano man ang General reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa sino man. No? Meron tayong Cancer, Capricorn, Libra, Leo, and Gemini. Maraming mga inaalala ka related to a relationship or family sa iba sa inyo. No? O pwede rin sa trabaho mo. Or pwede sa isang tao na nakakatanda sa iyo. Pwede doon. Ang sabi rin dito ay may mga inaalala ka. No? May mga inaalala ka. Pwedeng iba dito relationship kasi ito. No? May mga inaalala ka na isang sitwasyon. Iba trabaho. Iba trabaho. May mga pag-worry, unclear situation, mga kawalan ng katiyakan. No? Pwedeng halimbawa may nag-o-offer sa'yo ng love, di ba? Parang hindi ka sure doon sa tao na yon, o kaya trabaho, ganyan, o kaya naman may humihingi sa'yo ng tulong. Kailangan ko ba siyang tulungan o hindi? Tumulang nangutang na din to sa akin, hindi naman nagbayad. Pwedeng ganon. Mga unclarity situation, kawalan ng katiyakan, may mga pagkalito situation. Yun. Ang sabi rin dito ay yun nga, may magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Doon sa joy and happiness situation, ako nakita, maaari magbibigay ka ng gift or makaka-receive ka ng gift. Vice versa tayo, ha? May babae na, maaari itong babae na to is maalalahanin, inaalala ka niya, handi yung pagmamahal. Hindi ko alam, baka siya may ibibigay sa'yo o tutulungan ka niya or ikaw yung tutulong sa kanya. A person na understanding. Kung pagkausap mo siya, handun yung you feel relaxed and you feel peace dito sa tao na to. Pwedeng a part of the family, pwedeng karelasyon, pwedeng someone who's connected you. Yeah. Maring siya yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Diba? Yung mga bagay daw na iintindihin mo, maiintindihan mo. You want peace. Ang nakikita ko rin sa'yo dito, no? Maaari din yung iba sa inyo is mas more kayong magiging more on maturity or is on maturity situation. Ako na nakikita sa'yo. Maaring kung dati is hindi ka gaanon ka focus in your situation to transform, baka this time is mas more kang magpo-focus. Mas more kang magiging maintindihin o matured this time. Ganyan. May retirement ako nakikita, no? Hindi ko alam kung someone is retiring, pwedeng kasama sa trabaho, pwedeng kapamilya, or may tao na hindi na talaga nagtatrabaho, no? Na connected sa iyo. Nagtataro reader ka? Siguro iba sa inyo nagtataro reader. Or, pero shout out sa inyo sa mga nagtataro reader. Or, may tao, kung hindi ikaw, someone. Kung hindi ikaw someone na, may tao na hihingi ng tulong sa isang tarot reader. Either hindi man siya tarot reader, may hihingi ng payo. Patungkol sa iyo. Energy. Diba sa inyo nasa bahay lang ba kayo?
May taong nasa bahay lang. No, pwedeng babae. Ayan. Or ang work mo sa bahay. Andito rin yung ano ka, ano ba yun? Napaka-private mong tao. Yung iba sa inyo, napaka-private yung tao. Kaya, kumbaga doon ka sa private kasi ayaw mo ng away, ayaw mo ng gulo, I want peace, ganyan. Siguro mas more ka magiging private o magbibigay ka ng privacy sa sarili mo, magbaboundary ka, pwedeng gano'n, no? Ganyan. Kumagahan din yung also you want to secure your family or yung relationship. Kailangan masaya sila, ganun sila, komportable sila. Or also yung sarili mo, no? You want to secure yourself, kaya minsan, you want to be alone. Gusto mo lang sa bahay, gusto mo lang mag-isa, gusto mo lang ganito, ganyan. Tingnan natin. Energy. Ano po yun, Dushita? Energy ni Capricorn. Ay, alien na lovers. Ito, dami. Lumabas pa isa. Bakit? Ano po ito? Dali, anak. Hindi makita ni Mami. Devil! Naku. Energy mo, parang nandito ka sa sitwasyon mo na may hindi ka na accomplish na bagay, no? Iba sa inyo. Parang may mga bagay na hindi pa tapos o hindi na accomplish, hindi na achieve o hindi na fulfill. Parang may mga something unfulfillment situation. Yun ang nakikita ko dito. Also, ang nakita ko dito, you try to make it balance yung energy mo this time, kahit na alam mo na hirap ka na. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pinipilit mong balansehin yun. Pinipilit mong maging okay kahit na nagkakaroon ka ng hirap or may mga bagay o sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng toxicity. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, pwedeng sa mga creation, passion, pwede sa project, ganyan. May ganun. May mga bagay na nakokontrol ka. Yan ang energy ng iba. And also, may blockage ka eh. May nakakapagpa-blockage sa'yo para magkaroon ka ng it's more on successful to your life. May blockage ako nakikita sa'yo. Meron nga. May tao dito na masama pa kay sa'yo, no? Ibang message May tao dito na nag-iisip sa'yo. May tao nag-iisip sa'yo. May distance na kayo nito eh. Pero ang nakikita ko dito is pwedeng may tao na may distance kayo. Pwedeng may tao na aakitin ka or someone is obsessed. Dito. May pang-aakit, pagtutukso. Ano yun? Panunukso? Pagtutukso? May tukso. Bayan ate. Yung nakita ko. May tao dito na gusto niya na ano ba yun? Parang akin ka lang. Sa iba to, parang ikaw to or someone, or hindi yung sitwasyon na gusto kitang want to controlling you. Ganyan. Pwedeng boss mo, pwedeng karelasyon mo, o pwedeng someone na nagkaroon kayo ng separation. Pwedeng ganun. Or a person who in a distance na pinapangarap kanya, pwedeng ganun, no? May ganun. Anong parating? Panalo Pogit magaganda lang, ganun. Sabi ganun. Ate, kung masama naman, wag na. Sabi ganun no? Paano mo lang sa dyan? Anong parating? Huwag mo namang pakyawin ha. At naku po. Parating alien. Ano po to universe?
Anong ibig mo sabihin? Ha? Ganun? Okay, parating sa iyo. Ito na nga. Andito na nga siya. Okay, parating sa iyo. Merong universe experience. Okay. Ito ko na. Okay, parating sa iyo. meron ka daw didesisyonan na isang sitwasyon na mapanghihinaan ka ng loob. Maaaring hindi ka makaka-focus or may gagawin ka na isang sitwasyon na parang nawawala ka in a purpose. Siguro nabablanko ka, ganyan. Or hindi mo alam gagawin mo, pwedeng ganun. Hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-action. Ganyan, pwedeng ganun. No, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo ay parating sa iyo, may tao. You need to be aware kasi may tao dito. Sabi ko sa'yo, lalabas ito eh. May tao na may bad intention sa'yo. Kilala mo na siya. Pwedeng kasama mo siya sa trabaho, nakasama, ganyan, kung ano man siya. Also, i-clear ko ha, para hindi tayo magano. Universe, pwede explain mo to. Magulo yung isip mo eh, no? Sa nakikita ko dito eh. Iba sa inyo, magulo yung isip nyo. No? May mga unhappy situation. Ibig sabihin, sana is wag naman mangyari. There's a bad news ako na nakikita sa iba sa inyo. Sana tapos na. Pero ang nakikita ko hindi pa. Sa iba. Ganun. Pwedeng may mga wrong decision, wrong focusing, pwedeng ganun. No? Also, yung iba ay may tao na sana hindi ka nag-iisip pa ng kabiguan or may nagtao na nag-iisip na sana mabigo ka. Ganyan. Kasi dito rin to. May tao na iniisip ka, dinay-daydream ka, pinapantasizing ka. Masama intention niya sa'yo. And you need to be aware sa tao na to, no? Kasi masama intention niya sa'yo. Dito yung taon na to. May mga unhappy situation. Pwede itong taon na to, maaaring nagkaroon kayo ng hidwaan talaga. Maaaring nagkaroon kayo ng paglilet ko or hindi kayo nag-same page nitong taon na to o hindi siya, hindi mo siya sinuportahan, hindi mo siya binigyan ng pagmamahal, pwedeng ganun. Or a person na ni-reject mo, maaaring ganun. Pwedeng humihingi siya ng tulong sa'yo, ni-reject mo, or kung sa love life, pwedeng nagkahiwalay kayo nitong taon na to. Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo, pwedeng ganun. May mga unhappy, you feeling unwelcome with someone or something, may mga feeling mo walang sumusuport at walang nakakaintindi sa'yo, ganyan. Feeling, may mga lack of success and lack of achievements kasi ako nakikita dito, no? Kumbaga, maaari lack of goal ka o lack of plan, no? Iba dito is makakaramdam ka ng katamaran. Or meron ditong bata, tamad. Hindi ko alam sino. Pwedeng ikaw or someone na mas bata sa'yo, nakakaramdam siya ng katamaran. O medyo tamadish. Ganyan. Anong dapat iwasan? Ano pang dapat iwasan? May mga bagay na iniisip din. Madami kang gustong mangyari kaso hindi mo magawa eh. Sa nakikita ko dito eh. Mag-focus ka, gawin mo. Dapat iwasan. Ay. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka maging practical. Ganyan. Yung hindi mo gamitin yung lakas mo o yung isip mo, yung karunungan mo. Iwasan mo rin yung ma-disconnect ka sa mga bagay na gusto mo ma-improve o sa iyong mga goal, no? Yan. Huwag kang you need to connect. Siyempre, iwasan mo yung ma-stagnant ka.
maging irresponsible, o yung mga taong irresponsible, o yung mga hindi makinig, o maging matigas ang ulo, or mga taong matitigas ang ulo, yung ma-stuck, no? Yan, maiwasan mo yun. Iwasan mo siguro yung hindi mo tanongin yung sarili mo, ano ba yung gusto ko talaga sa buhay ko? No? Ano ba yung makapagbibigay sa akin ng happiness and fulfillment? Ganyan. No? You need to focus. May mga bagay kasi na kailangan na i-let go. May mga bagay na you need mong i-release. Or, isa rin yung maging open ka, no? Sa iba sa inyo. In a good way. Siyempre, maging open ka sa mga tao na pagkakatiwalaan mo. Diba? Yun. Iwasan mo yung magkaroon ng burden o mag-focus to a burden situation. Yan. Release yourself in a situation na hindi ka na masaya or nagkakaroon ng disappointment sa'yo. Iwasan mo na hindi ka magpasya at hindi mo gamitin ang iyong isip or your common sense. No? Use your common sense. Sabihin. Love. Tingnan natin ang love. Yung isipin mo na nag-iisa ka, iwasan mo yun kasi huwag ka mag-self-pity. Kumbaga, huwag mong isipin na hindi ka naiintindihan ng tao nang nasa paligid mo. Kailangan mo lang kasi maging open eh. Alam mo yun? Love. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, sino man. Love. Ay, ganun. Ewan yan. Ayan natin. Ano po yun? Ano to? Okay, kung kayo is single, sa mga single dyan, may parating. Kailangan lang ay may babalik at may parating pala. Ay, may parating nga. Bago. Ay, naghihintay yung iba. Pero may darating. Makikilala mo siya. Pero, maaari itong makikilala mo, medyo malayo eh. Pwedeng sa ibang bansa, pwedeng, kasi may offer eh. Pwedeng nasa probinsya. Yun ang nakikita ko dito. Pero may darating. Pero, huwag mo daw madaliin. Yun ang sabi, yun ang payo niya dito sa mga single. Huwag mo madaliin. Pag-isipan mo maigi. Mag-trust ka sa intuition mo. No? Kailangan alamin mo kung ano yung talaga yung purpose niya sa'yo. Ano talaga yung intention niya sa'yo. Yun ang sabi niya dito. Kailangan makita mo muna yung sakripisyo niya when it comes to this love. No? Kasi baka dumating yung time na ma-reject ka. Diba? Pag hindi ka nag-isip maigi. Yan. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, kung kayo is nagkahiwalay, nagkaroon kasi kayo ng pag-aaway eh. Nagkaroon na pagtalo, nagkaroon ng struggle sa relationship ito, na aging hot and cold yung relationship. Hanggang dumating na maaring nagkaroon siya ng option, vice versa, no pointed name, wala pang alam mo dito, nagkaroon siya ng option in this relationship. Yung isa sa inyo talaga is very independent. Kung tutusin, yung isa is sobrang nag-sacrifice in this relationship, hanggang dumating lang talaga yung isa na tumahak siya ng ibang landas o nagkaroon na ng rejection sa relationship. Pero kung titingnan ko dito, isa sa inyo is nahahatak pa rin ng nakaraan. Maaring itong relationship to is hindi siya natapos ng maigi o maganda, no? Kaya handun pa rin yung sitwasyon na nahahatak na nakaraan. Kung kayo naman is in a relationship, marami kayong iniisip. Pwedeng ikaw may iniisip ka o siya marami siya iniisip. Parang nagkakaroon ng pagtatalo o pag-aaway o hindi pagkakaintindihan minsan. Kasi alam nyo, kasi hindi rin kasi ganun kayo ka-open. Hindi over, pwedeng, alam mo yun siguro, hindi siya nagsasabi sa'yo ng mga
bagay-bagay kasi ayaw niya mag-alala ka or kaya ikaw ayaw mo sabihin sa kanya lahat kasi ayaw mo rin siya mag-alala. May boundary kasi yung relationship no? Yun ang nakikita ko dito. Siguro gusto niya lang na maging okay yung relationship, huwag mo na alalahanin, resolbahan ko na lang itong problema ko with my own, pwedeng ganun sa iba. Or kung kayo is nagkaroon ng pag-aaway, this person is, o hindi pagkakaintindihan, magkakaroon kayo ng peace situation. Kung sabihin, magkakaroon kayo ng pagbabati. Kailangan lang din talaga is isa, umaksyon o manindigan or mag-move, no? Pero magkakaroon ng pag-uusap or magkakaroon ng, hindi man siya mag-sorry sa'yo, pero may pag-uusap ako nakikita dito. Yun ang nakikita ko dito. Maaring kung hindi pa man, naghihintay yung isa sa inyo. Kasi natatakot yung isa. Siguro pakiramdaman. Ganun kasi yung relationship nyo, no? Parang pakiramdaman kayo. Pwede rin, nasa iba is, maaring ikaw, Capricorn, busy ka, no? Sa trabaho mo, sa mga ginagawa mo, or siya is busy din siya sa mga ginagawa niya o mga sa trabaho niya. Pero pag nagkita kayo, nagiging okay siya. No? Nagkakaroon ng calmness situation. Pwedeng ganun sa iba. Tingnan natin ang pera mo. Kamusta po yung money ni Capricorn this week? Dito naman yung love ay magpapahalaga ha. Sabi niya. Kung nagkaroon ng third party, dito ay iba sa inyo, magkaiba kayo ng lahi. No? Iba sa inyo, magkaiba kayo. May dalawa kasing tao Sa iba dito, maaari nagkaroon ng third party or may naghihintay para sa iyo. Bago yung iba. Money. Money ni Capricorn. Ay, ano po to? Universe. Hala, si Devil. Ha, sabi niya. Parang naghahanap ka ng kaliwanagan sa pera mo. Kasi yung pera mo stuck to. Ba yun? Okay. Okay, pagdating sa pera mo, you put effort, no, sa pera mo, pagdating sa pera, pero may mga inaalala ka. Isa nakita ko ito. Medyo na-stress ka ata. May problema sa pera, may problema sa trabaho, parang ganun. Ako nakikita. Parang hindi nyo na kahit ang bibigay ka ng effort and hard work or situation nai-stuck or this is stuck or trap situation sa iba sa inyo. Maari iba sa inyo may business, malaki o maliit yan. Or ikaw yung nagmamanage. Pwedeng sa trabaho, ikaw yung nagmamanage, ganyan. Ikaw yung leader, ikaw yung pinakamataas doon, nagagawa-gawa ng mga pwedeng gano'n. Sa pera mo, medyo may mga inaalala ka kasi, no? Dito. Parang you thinking about, alam mo yung in the future. Nag-iisip ka na ng future mo. Yan, iniisip mo na yung future ng mga mahal mo sa buhay. No, hindi na mga pag-aalala. Kasi iba sa inyo is maaring breadwinner. Sa iba sa inyo, or maaring ikaw talaga yung nag-manage o nagbibigay pagdating sa pera. Yun, nandun ka na sa thinking about Inibigay mo naman yung effort mo dito. Yun nga lang, syempre, may mga time talaga na nai-stress kapag dating sa pera. No? May kinaka-stress ka. Pwede rin na nagkakaroon ka ng blockage sa pera kasi kumbaga imbis na makakaipon ka o nakakaipon ka na ng konti may distraction, di ba? Kasi pwedeng pahirapan na pautang, pwedeng kailangan ko to, kailangan ko yan Medyo bigyan nyo ng yung sarili nyo, no? Bigyan nyo ng boundary. Pero nasa inyo pa rin yan. Tingnan natin, ano pa po ang pwede natin malaman this week kay Capricorn? May mga tao na nakapagbibigay sa'yo at nakakapagpa-stock sa'yo pagdating sa pera. Pwede rin na nakokontrol ka. Ayan.
ng situation, ng mga tao o ng tao. Universe, explain mo sa akin to. Oh, okay. Okay, dito sa situation mo, ang nakikita ko dito is someone want to commit, no, or there's a connection. Ako na nakikita dito kasi andito rin si lovers. There's a connection of situation na masyado mong inaalala, no? Pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng magulang mo. Na handun yung pag-aalala, handun yung pagmamahal. Also, syempre, pagmamahal dito sa tao na ito. Handun yung pagiging sincere, no, mo dito sa tao na ito. Sa nakikita ko dito. Handun yung pagiging open mo sa tao na to. And then, kapag handun yung hindi ko alam kung naaawa ka sa kanya or nag-aalala ka lang sa kanya. No? May mga ganong sitwasyon. Yan. Or may tao na want to commit sa iyo. Or gusto niya ng union o open communication itong tao na to kasi nag-aalala siya sa iyo. Or gusto ka niya. Ganyan. Pagdating naman sa iyo, ang magaling ka, mahusay ka naman makitungo sa nakikita ko dito. You're a very creative person. Also, there's a person here na maybe ikaw rin or someone is very aware when it comes to a feelings. Yun na nakita ko ito. Also, may mga mariremonizing ka raw from the past situation. May mga maaalala ka or mamimiss kang tao. Sa iba, maaalala to. Sa iba dito, mamimiss mo yung tao na yon. Yun na nakita ko dito. It's more on love to more on love. Alam mo, may tao nakakaalala ng nakaraan. Universe, ano pong advice mo? Pwede rin na may tao na magbibigay sa'yo ng advice or you giving advice dito sa tao na to. Pwede sa anak mo, pwede sa karelasyon mo. Advice. Thank you. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice, ang sinasabi dito is start a new beginning in life. Mag-focus ka to your manifestation. Sundin mo yung nararamdaman mo in a good way. Be responsible, ang sinasabi rin dito. Mag-focus ka sa mga kahilingan mo sa buhay mo, no? And then, syempre, try to control and balance yung situation. May mga bagay na need to evaluate or may mga bagay na kailangang balansehin talaga, no? Sa nakikita ko dito. And then also, mag-continue ka lang daw sa mga ginagawa mo ngayon kasi may pagtatapos na magaganap sa buhay mo. Ate, ano ba yung pagtatapos na yun? Nakakatakot. Hindi, maganda naman siya. Ibig sabihin, kung may mga problema pinagdadaanan, lungkot na pinagdadaanan, burden na pinagdadaanan, this time magtatapos na yun. Yun na nakikita ko dito. Action and focus to your idea, to your creation. May tao na mag-o-offer sa'yo. Trabaho? Or may magbibigay ng gift? Or ng pera? Or siya yung magbibigay sa'yo ng idea na kailangan mo i-force to, ganito gawin mo, makakagood to, ganyan. A person na, pwedeng person na makapagbibigay to resolve a problem, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko dito. Arigato naman si God bless.